Okay guys, sa ganyan guys, magandang umaga. Welcome back na naman sa ating YouTube channel. Bali sa ngayon nga pala guys, yan. May nag-comment doon sa isa kong video dito sa YouTube. May nag-comment, ano ba yung tamang wire na ikakabit na tamang pag-cut ng wire at ilalagay dito sa breaker. Yan guys, bali sa ngayon guys, bago natin ituloy itong video, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, nakikiusap ako sa inyo, paki-subscribe naman at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo. Yan guys, simulan na natin guys. Yan guys, bali dun, sabi nung isa nating viewers o supporters natin dito sa YouTube, nagtatanong siya guys kung anong size ba or gaano ka haba yung cut natin dito sa wire para ilagay natin dito sa breaker. Yan guys, sa ngayon guys, yan, tuturo ko sa inyo kung gaano kahaba yung cut ng wire ba ilalagay natin dito sa ating circuit breaker. Yan guys, sa ngayon guys, ang haba guys ng wire na ilalagay natin dito guys, yan yung pagbabalat natin guys at ipapasok natin dito sa ating breaker na terminal ng ating breaker. Bali sa ngayon guys, yung aking circuit breaker guys, yan luma na to guys, yan para ginamit ko lang to guys para ituro sa inyo. Yan, ginawa ko lang tong example guys, pero sa totoong pag build natin sa ating solar setup, bali ganito guys yung size ng wire ng pag-cut dito sa ating wire. Bali sa ngayon guys, yan kinat ko na tong wire. Yan, binalatan ko na. Ganito nga pala guys yung size ng wire na yung pag-cut natin, yung pagbalat, ang pagpasok dyan sa ating breaker. Yan, ganito lang dapat guys. Yan, meron siya guys nakikitang wire. Kasi kapag ganito guys, yung parang naipasok natin yan guys ng ganyan guys, yan kapag naipit yan guys, yan insulator ng ating wire, itong kulay itim na parang goma, yan guys, kapag naipit yan dito guys sa terminal ng ating circuit breaker, magkakaroon yan guys ng heating at cause ng pagkasunog ng ating setup. Yan, kasi dito lang naman guys nagsisimula yung sunog sa ating mga solar setup, yung loose connection papunta dito sa ating breaker. Kaya dapat guys, ganito guys, yan mahaba yung pagbalat guys, yan medyo nakikita natin guys yung terminal ay yung wire, yan nakikita natin guys yan kapag ipinasok natin dito sa ating circuit breaker. Yan, syempre guys, kung ganito lang guys yung ating setup, mas maganda guys na bumili pa rin tayo guys ng ganitong ferrule. Yan guys, yung ganitong insulated ferrule para ipasok natin dyan guys sa ating wire. Yan, para ito guys naggagawa rin ito guys ng secure at good connection ng mga wirings natin papunta dito sa ating mga breaker at doon sa ating MPPT charge controller. Yan, mas nakakaganda rin ito guys kasi less maintenance ito guys, kasi titingnan lang natin guys kung mayroong heating at doon palitan lang natin to guys para maging secure ulit at hindi masunog yung ating solar setup. Yan guys, pakita ko sa inyo guys. Yan, bali sa ngayon guys, dapat ganito guys yung itsura ng ating pagkalagay ng wire dyan sa ating circuit breaker. Yan, dapat guys nakikita natin yung strand ng wire dyan para hindi siya guys mag-cause ng heat, kasi guys ganyan lang guys yung kaklamp ng ating breaker. Yan, kasi kapag hindi yan guys ganyan guys, kapag ito guys yun ang na-crimp ng ating breaker dito sa kanyang terminal, mangyayari guys yung kuryente guys napupunta dito sa rubber, yan dyan sa ating kaya nangyayari nagkakaroon ng heat at nasusunog yung ating wire. Yan, yan guys, dapat guys ganyan yung pagkakabit natin sa ating mga breaker sa ating solar setup. Yan, ganyan yung wire. Syempre guys, mas maganda pa rin guys na gumamit tayo ng ganitong
mga insulated ferrule dito sa ating circuit breaker. Yan, katulad nito guys. Yan, pakita ko lang guys, kabit ko lang guys. Yan guys, mas maganda pa rin guys yung nakaganto guys, yung ating mga wire dyan sa ating circuit breaker sa ating solar setup, para magkaroon siya guys ng yan, para na siya guys, isang presentable yan guys. At mas safe na siya guys gamitin, kasi iwas heat na yan guys at lost connection sa ating mga solar setup. At yan guys, kahit anong alog mo dyan guys, hindi yan guys matanggal guys, kasi ito guys ating insulated ferrule. Yan pa guys yung roon pa ng efficient yung ating wire, at mas humihigpit pa yung kapit niyan guys dito sa ating circuit breaker. Yan guys, kaya guys, kung mag-solar setup kayo guys, mas maiging gumamit pa rin tayo ng ganito insulated ferrule. Yan, ganito guys. Yan, may kasama yan guys, crimping tool. Yan, ayan guys. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Sana guys nakatulong ang video na ito sa pag install ng wire dyan sa ating mga circuit breaker. Yan guys, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please paki-subscribe naman at paki-pindot na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Thanks for watching.